SSS Pension 2026 may early release? Alamin natin for today's video. SSS pensioner ka ba? Or may magulang, lolo or lola ka na pensioner? Or ikaw ay OFW na nagpapadala ng support sa pamilya mo na SSS pensioner? Alam mo ba na may good news ngayon tungkol sa second round na SSS pension increase sa 2026? At may possibility pa daw na mas maaga itong ma-release sa ilang pensioners? Pero ang tanong, totoo ba ito or isa namang fake news online? Hello mga karikad! Welcome back sa ating informational hub, Jen here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng isang importanteng update hindi lang para sa mga SSS pensioners, kundi pati na rin sa mga OFWs na may pamilya sa Pilipinas na umaasa sa SSS pension. Alam natin na malaking bahagi ng kinikita mo ay napupunta sa support ng parents, lolo, lola, or dependents na tumatanggap ng SSS pension. Kaya mahalagang alam mo rin kung ano ba yung mga updates na ito. Tatalakayin natin ang second round ng SSS pension increase sa 2026. Kung totoo ba ang sinasabing na mas maagang release at paano ito makakaapekto sa pensioners at kanilang pamilya. Kaya manatili ka lang at sabay-sabay nating alamin ang updates. But before that, disclaimer lang po mga karikrod, ang video na ito ay para sa informational at educational purposes lamang. Ang content ay based sa official announcement at publicly available government sources. Maaring magbago ang implementation at schedules kaya mahalagang i-verify impormasyon sa mga official channels. Para sa updates, bisitahin lang yung SSS official website, Philippine Information Agency, Department of Finance. Ano ba yung second round SSS pension increase? Ang SSS pension increase ay bahagi ng multi-year pension reform program na ipinatupad para sa gradually taasan ang pension benefits. Hindi ito one-time bigayan, kundi phased increase mula sa 2025 hanggang 2027. 2025 first increase, 2026 second increase, 2027 final phase. Para ito sa lahat ng mga qualified pensioners, retirements, disability, at survivor. Para sa mga OFWs din, importante ito dahil karamihan sa mga OFWs ay may pamilya sa Pilipinas na umaasa sa pension bilang dagdag income or daily support. Based sa current schedule, target ang implementation ay around September 2026. So for official links for application and updates, bisitahin lang yung Pag-ibig Fund official website, Pag-ibig Member Service Portal, at Department of Migrant Workers or DMW. Pero may kumakalat na mas maaga raw ang release. So let us clear mga karikrod, may ilang pension disbursement batches na posibleng makredit earlier. Depende ito sa banking schedules at processing cycles. Pero hindi ito guaranteed para sa lahat. So, hindi automatic na maaga lahat, pero may chance na may maunang makareceive. Magkano ba yung posibleng na dagdag? Ang increase ay percentage base, hindi fixed amount. Around 10% increase, retirement or disability. Around 5% ay yung mga survivor pensioners. Halimbawa, 6,000 around 6,600. 10,000 around 11,000. Para sa OFWs, ibig sabihin nito, mas malaking monthly support para sa pamilya sa Pilipinas. Kailangan ba mag-apply? Good news ulit para sa mga pensioners ng SSS. Hindi mo na kailangan mag-apply pa para sa increase kung ikaw ay qualified. Ibig sabihin, automatic na itong ipapasa sa mga pensioners na pasok sa requirements ng SSS. Pero kahit automatic daw siya, importante dapat siguraduhin para walang delay or magka-problema sa pag-release ng benefits. Updated ang SSS records mo, siguraduhin tama at updated ang personal details mo sa SSS, tulad ng pangalan, birthday, contribution history. Dahil maliit na error lang sa records, pwedeng mag-cause pa ito ng delay sa pension adjustment. Active at correct na bank account. Dito pumapasok ang monthly pension mo. Dapat active pa rin ang account at nakalink ng tama sa SSS. Kapag inactive or close ang account, pwedeng ma-hold ang release ng fund. Walang issues sa eligibility, kailangan clear ang status mo bilang pensioner. Halimbawa, walang pending verification, walang discrepancy sa contribution at kumpleto daw yung required documents.
Para naman sa mga OFWs at families nila, mahalaga rin ito. Kung OFW ka daw or dating OFW na naghuhulog sa SSS, siguraduhin daw na updated yung records mo habang nasa abroad ka pa. At kung ikaw naman ay nasa ibang bansa na, i-remind mo ang pamilya mo sa Pilipinas na i-check at i-update ang SSS details mo kung kinakailangan. Kasi sa huli, kahit automatic ang increase, ang preparation mo pa rin ang magpapabilis ng pagpasok ng benepisyo mo. Bakit ba hindi isang bigla ang dagdag? Baka iniisip mo, bakit hindi isang bagsakan? Para masustain ang SSS fund, para tuloy-tuloy ang pension system, para protected daw yung future pensioners, kaya gradual lang ang increase from 2025 to 2027. Mga karikol, reminder, maraming viral post na sobrang taas na daw yung dagdag, instant release ang claims, equal increase para sa lahat. Pero hindi lahat yan ay official. Always verify sa SSS website, huwag basta-basta maniwala sa social media post. Para sa official sources, visit SSS official website, Philippine Information Agency, and Department of Finance. Kaya sa mga pensioner dyan, mas stable pension equals mas less financial pressure. Kaya mga karikrod, tandaan, ang SSS pension increase ay hindi po instant, kundi gradual improvement para sa long-term stability ng pension system. Kaya mga karikrod, kung nakatulong ang video na to, please don't forget to like, share, and comment SSS update kung gusto mo pa ng ganitong breakdown or tips, at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa ating mas marami pang financial updates or OFW guides. Paalam!